Magandang araw Luzon at maayong buntag Visayas in Mindanao. This is your show Tulay at ako po si Billy Andal, ang inyong tulay. Mga kaibigan, hindi po tumitigil ang kampanya ng pamahalaan laban sa korupsyon. At very recently, 2 undersecretary o 3 pa ang pinire out ni Presidente Duterte dahil sa paniwala niya na there is corruption. Now, sa pagkakataon pong ito, ang ating magiging guest at itutuloy natin ay ang bayan ng Laurel, Batangas. At ang ating pong ipakikita sa inyo ay ang pakikipanayam kay Vice Mayor Pilimon Austria. Welcome to Tulay, Vice Mayor Austria. Maraming salamat po. Magandang araw po sa iyo, Kuya Billy, sa pag-imbita nyo dito sa inyong studio. It's our pleasure at magandang pag-usapan natin ang iyong bayan at ano ba ang kalagayan niya? Bakit ka ba napasok sa politika, Vice Mayor? Totoo niya, Kuya Billy, nung ako po ay bata pa, edad na 24 anyos, naging barangay chairman na po ako sa aming barangay. Nakita po ng aking mga kabarangay kung paano po ang paglilingkod ditong si Pilimon Austria sa kanyang mga nasasakupan. Natutuwa po naman sila na maganda ipinakita po ni pakita ko po sa kanila. Ano ba ang Laurel? Pakidescribe mo sa ating mga viewers. Totoo niya, Kuya Billy, ang unang-una ang aming bayan noong pa ay 1969 ay barangay po lang ng bayan po ng Talisay. Na kung saan nga po, nung naging bayan nga po ito, ay sa pamagitan po ng ilang pong mga politiko nung mga panahong yon na inilapit po sa ating speaker na si Usipi Laurel. Na kung saan nga po ay tinatag na maging bayan. Sa ngayon po, ang aming bayan ay unti-unti na pong umunlad. Anong pinagkakakitaan ng mga taga-Laurel? Sa ngayon po ay ang hanap buhay po ng mga taga sa amin ay yung mga palaisdaan tulad po ng tilapia, bangus. There is a strong campaign by the President na to get rid of corruption and drugs sa buong bansa dahilan sa matinding sagabal ito sa katahimikan at kaunlaran ng ating bayan. Ano ang ginagawa ng pamunuan? Sa aming bayan po ay unti-unti nang nawawala. At sa ganda ng pamalakad na ating minamahal na Pangulong Digong, na yun na may sinundan ng ating lalong-lalo na po sa aming bayan ng ating kapulisan. Ang kapulisan nga po ay naging aktibo sa pagpapalaganap na paghuli at pagpapanatili at kaayusan sa lalo-lalo po sa peace and order. Pag sinabi mong binabawasan or nabawasan na yung level ng drug addiction or talamak na pagbebenta ng droga, ang pinag-uusapan ba natin ay dami o bilang ng nawala sa balat ng lupa? Sa amin po, meron pong ilan na nawawala. At siyempre sa sobra po naman talamak na ginagawa nila at talaga naman ho nakaka-epekto sa ating lalo-lalo na po sa ating mga kabataan. Mas marami rin po ang nadadala sa kulungan na hinuhuli ng ating mga kapulisan ay doon na dinadala sa kulungan. Ano ang sentimento at tingin ng mga tao doon sa mga napapatay dahil sa kampanya laban sa droga? Mas natutuwa kasi lalo na po ay para mawala naman ang mga adikain na masasamang ehemplo ng kanilang buhay ay mawala na sila sa kanilang lipunan. So maganda po ang adikain tingin ng mga tao sa ginagawa ng administrasyon ng ating Pangulong Digong. Kundi nga po si Pangulong Digong ang naging Pangulo ng ating Pilipinas ay sa tingin ko po, Kuya Billy, lubog na tayo sa droga. So pasalamat ang mga tao. Yes. Ikaw mismo nagpapasalamat. Yes, opo. Dahil nagkaroon ng isang presidenteng may matibay na paninindigan. Panindigan, lalo po sa ikawara ng ating mga kabataan. Na maganda naman ang hangarin ng ating mga kabataan para sa kanilang buhay. Ay kaya po na nawala ang kanilang adikain, ay mayroon tayong mga kaibigan na sila ay inaakay para gumamit ng ipinagbabawal na gamot. Ay di nandun nga po ang pagkakasira ng kanilang buhay. Okay. Ikaw ngayon ay Vice Mayor at ang pagkaintindi namin ng Tulay ay ikaw ay running for mayor. Bakit mo naman naisipan na maging alkalde ng iyong bayan? Ay sa nakikita ko po sa ngayon, nung nakaraan,
ay talaga pong walang pagkakaisa. Wala pong pagkakaisa ang mga politiko sa aming bayan. At sila nga po ay sa kanilang mga adikain, may kanya-kanya silang kalooban. Ang aking Kuya Billy, ang aking talagang gusto lang na gawin sa aming bayan, ay yung mga politiko at yung mga mamamayan, ay ang gusto ko ay kami tulong-tulong. Yung hindi Pagtapos ng eleksyon, wala na. wala na po. At Hindi ka ba kabilang dun sa mga kumakandidato na para kaya gustong ma-elect na mayor o vice mayor o gobernador o congressman ay para magpayaman? hindi po. At ako po ay totoo niya, matagal po akong naging kapitan. Ay hindi ko po inisip yun na ako ay gumastos ng hindi aking pera. Kasi Kuya Billy, takot po ako takot po ako sa Panginoon. At itinuro po sa akin ng aking magulang na ang malinis na adikain sa pamilya ay dala po yan ng adikain sa ating bayan. So kakaiba ka dun sa mga ibang kumakandidato. Pwede ko pong sabihin na ako kakaiba kasi Kuya Billy, sa totoo lang po sa ngayon, ang mga tao po sa amin talaga pong hindi ko po na pinagmamalaki na ako ay ganare. Mas marami pong naniniwala na tumakbo na po ako bilang mayor sa aming bayan kasi para daw po makakita sila ng tunay na naglilingkod sa aming bayan. Ibig sabihin, kung vice mayor ka lang, hindi mo magagawa, kaya gusto mo maging mayor. Opo, totoo po niya, siyempre, iba po yung ikaw ay mayor na isang ama ng isang bayan na pwede mo pong naipakita sa kanila ang pagtulong. Lalo-lalo na po, ako po tinagurian na sa aming bayan na si Mr. PhilHealth. Tinagurian po din po ako na Mr. PCSO. At tinagurian din po ako na makatao sa aming bayan. Dahil sa kitang pagtulong mo sa iyong mga Talagang- kababayan. Ikaw ba yung nag-prepare na ng 500 pesos, 1,000 pesos bawat butante sa inyong lugar? O paano ba? Ang totoo po niyan ay hindi ko po yung kaya. Hindi mo Kasi unang-una po, sa ngayon po, ang akin lang po ay yung aking sinusuldo na kinukulang pa po naman sa aming pamilya. So naniniwala ka na ang eleksyon ay hindi usapin ng pera. Yes! Kung hindi, paninindigan. Opo. At matibay na malasakit sa taong Opo. bayan. At dahil po, subo ko na sa aking sarili na ilang beses po akong kumakandidato sa aming bayan na kahit anong posisyon ay ako po hindi nagbibigay nang para lamang po ako iboto. Ang aking pong binibigay sa aking mga kababayan ay serbisyong totoo. Lalo-lalo po sa mga na-hospital. Ang totoo niya, Kuya Billy, meron po ako na isang pasyente sa aming bayan na ako po ang sumagot na gumarantiya sa ospital. At ang isip ko po naman, Kuya Billy, ay wala namang nakukulong sa paggarantiya pag sa ospital. Ay yun po ay aking ginagawa. At pagkatapos po noon, pag yun po ay natulungan ko na, nagarantiyahan ko na po, ay ilalapit ko po naman sa PCSO. PCSO, kaya sa At PCSO po ang magbabayad. Napakagandang palitan natin ng tanong at sagot at paliwanagan. At sana may mahaba pa tayong oras. Opo. Kaya siguro sa susunod, pag-usapan pa natin ng mas detalyado kung pwede nating magawa sa ating bayan ng Laurel. Maraming salamat sa oras at panahon. Salamat, Vice Mayor. Kuya Billy. Yan yun, magkakatulong-tulong tayo sa adikayan ng ating mahal na Pangulo. Good luck, Vice Mayor Filimon Austria. Thank you po. Abangan ninyo ang susunod nating segment na may kinalaman sa health. At ito nga po ay ang segment na Tulay to Health. Abangan niyo po mga kaibigan, huwag po kayong aalis. For more than 3 decades now, the Philippine Amusement and Gaming Corporation has been a dependable partner of the government in changing the lives of the marginalized sectors. Over 70% of its earnings go to the government and community development projects. As PAGCOR fulfills its commitment to the nation, it will keep on inspiring, giving, and caring for those in need. Because in our journey to become a better nation, no Filipino should be left behind. Experience fun and bonding moments with your family and friends at Maharlika Bamboo Guest House, Sariaya, Quezon. With a complete bedroom and kitchen setup for your overnight stays, a jacuzzi, swimming pool, and the function room for your weddings, parties, and conferences. Relax with nature at a cost that is friendly to your pocket. Maharlika Bamboo Guest House. Dapat maparating itong laman ng damdamin. Halika,
I'll reveal my secret kung bakit laging nasa kondisyon ng boses ko despite my crazy schedule. Mega C. 2 capsules of Mega C every day and I'm on the go. Kahit sobrang hectic ng schedule ko, sa dami ng activities, kayang-kaya dahil sa Mega C. Pag may concert, mall show, TV guesting, musical play, recording, campus tour, or shooting and taping. Mega C assures na makukuha ng katawan ko ang maximum amount of nutrients sa mga food ingredients ng mga meals ko every day to sustain my daily grind. During my workout, swimming, jogging, playing my favorite sport, and partying. Mega C is sodium ascorbate in veggie capsules. Ultimately, Mega C keeps me away from common illnesses like cough and colds that could affect my singing. It also makes me radiant and foggy because of the efficient absorption it gives to my body. Di ba, Tita Mega? Yes, Gerald. The best tumulong ang Mega C sa absorption ng nutrients sa body mo. So sa ating mga Pinoy na super busy pero mahilig sa pagkanta, Mega C can also be your best friend. 2 capsules of Mega C every day and you're ready to be your own star. Alam niyo na, sekreto ko ha, Mega C, available sa mga leading drugstores nationwide. Ang susunod na bahagi ng tulay ay hatid sa inyo ng Mega C, Vitamin C na sodium ascorbate. Mga kaibigan, ito na po ang segment natin ng tulay at ang atin pong guest ay si Gabriela. Siya po ang kaunahan po niyang record or album was released in 1997 under Viva Records at ang pangalawa naman po was under Universal Records at siya po ang nakilala doon po sa sikat na awiting Natatawa Ako at siyempre po yung kantang yan was revived by ng kaibigan natin na si Kate Brosas. Pero marami po akong itatanong sa kanya at gusto po mag-umpisa kami mula sa umpisa. Now, welcome to the show, Gabriela. Hello po, Sir Billy, and magandang umaga po sa inyong lahat and welcome here sa Tulay. Isa pong karangalan sa akin na maging guest po niyo po ako dito. It's our pleasure at alam mo nakakatuwa na meron akong kasama ngayon na maganda. Ayun naman po eh. Anyway, sino ba si Gabriela? Si Gabriela po ay isa pong napakasimple at typical po na mapagmahal po sa musika, na kung saan po ang musika po ay hindi po mapagmahal sa kanya. Sa umpisa? Sa umpisa. Siguro po naguguluhan po kayo dahil hindi naman po kasi ako inborn as a singer. Hindi pa ako nakarinig ng ganyan na Opo. ang musika ay ayaw sa kanya. And yet, you are a popular singer. Yes po, kasi nadala ko po yung lahat sa yung aking pong pananampalataya na kung saan po ay balang araw ay makikilala din po ako sa pamamagitan po ng pagsusumikap ko na sa kabila po ng pinipintasan po ako ng lahat ng kamag-anak ko sa tuwing ako Talagang naawit. pinipintasan, ha? Nung ako'y bata pa dahil ako po sa sintonado at maging sa sarili po naming paaralan, ako po ay pinipintasan din. Ayaw po nila ako isali sa kahit anumang music club. Ayaw nilang marinig ang boses Ayaw mo. po talaga pong tinataboy po nila ako at sabi po nila sa akin, instead na umawit po ako, sumayaw na lang daw po ako. Hindi ka nakinig doon. Hindi po, mas na-challenge po talaga ako. So, until such time na anong year ka tinanggap ng ating mga kababayan? Siguro po mga edad 16 years old, which is late bloomer na po yon. Kung talaga kasing gifted ka bilang mga awit, makikitaan mo na yan kahit mga 4 years old, 5 years old, 7, gano'n, makikitaan mo na yan. Kuruin mo, nagkaroon ka pa ng record Yun ng po. album at sumikat yung Natatawa Ako na kanta mo. At Yes po, iba and pa. speaking of album po, yung first recorded song ko po, sobrang memorable po sa akin yan kasi po mga legendary po ang nakikinig po sa akin ng first recorded song ko, which is nandun po, siyempre si Mr. Benny Saturno, si Mr. Ray Valera, Freddie Aguilar, and Mike Hanupol. Sila Big po names. Sila po yung mga unang nakapanood po sa akin na nasa recording booth po ako. At Kaya tumulo po hinangaan talaga. ka nila doon sa iyo. Tumulo po talaga yung luha ko kasi never ko pong na-imagine na sa kabila po ng pinipintasan ako, yun po yun. Sila pa po yung unang nakapakinig sa akin at pinupuri po ako na, Venny, saan mo ba nakuha tong talent mo na to? At kilala ka sa napakaraming boses. Ibig sabihin, nakakagaya ka ng iba-ibang boses, Opo. ng iba-ibang mga personalities. Opo, sabi po kasi nila ako daw po yung babaeng Winnie Nepomuceno na kung saan kaya ko daw pong kasing gumaya ng mahigit 25 boses. Napakarami nun. It's Opo, quite a talent. mapababae, mapalalaki, ganun po. Isa po yun sa nagiging spice ko po kapag may mga shows ako here and out of town po. Sabi nga nila, gayang-gaya mo raw si Jaya, si Bonnie Tyler,
yung mga international artists. Minsan po, hindi naman po yung, medyo nadidikitan lang naman po, para pangpasaya lang po sa Close. show. Ayan, para hindi naman sila magsawa na puro yun na lang yung kung ano yung identity mo na yun na lang lagi. Siguro yung sinasabi natin na Willie Nepomuceno sa pagkanta, pwede ba natin bigyan ng sample yung ating mga viewers? Halimbawa, sino po ba ang gusto niyong gayahin ko? Local muna tayo, si Jaya. Jaya, Paborito Jaya. ko rin. Si Jaya po kasi more on parang nasal or parang lalakihan mo ng konti yung sa throat mo. Bakit kailangang puso ay masaktan bago maintindihan ang siyang nararamdaman? Ganun po siya. Kaya ko rin kaya yan. Po. Sabi Punta ko po tayo. sa tiwala lang. Punta tayo sa internationally famous Bonnie Tyler. Bonnie Tyler, medyo may hawig ka din sila ng boses ni Tina Turner, which is pares influence ko po yan eh. Si Bonnie Tyler po, more on sa throat din, na parang babasagin, if I sing you a love song. Paborito ko yan. Tapos po, yung ano naman, kay Tina Turner, well, the man come in this place, and the man now, all the sign, ganun po yun. Parang kaharap ko po si Tina Turner. Nakakatuwa. No? Anyway, paano ka ba nakuha or na-brand as Mega si brand ambassador? Mapunta naman po tayo sa ating vitamins na sodium ascorbate, na kung saan po ay may nag-endorse din po sa akin dahil napansin po niya tuwing kakanta, pupunta po siya doon sa kinakantahan kong music launch, parang hindi daw po ako gumagaling sa ubo ko. Ngayon po, una, nung in-endorse sa akin tong product na Mega C, ayoko munang maniwala. Kasi ang dami na pong nag-recommend sa akin ng gamot, di naman ako gumagaling. Nakailang pa check up din ako. Ngayon, hindi nga ako tinigil hanggat hindi ko po yung iniinom sa harapan niya. Gano'n nakatagal yung ubo mo at the time na More than dumating a sa year. buhay mo yung Mega C? More than a year po More talaga. than a year? More than a year po. And yet, lagi ka nasa stage, kumakanta. Importante yung boses mo. Sobra pong apektado talaga ako sa performance. Tapos hingalin ako. Siyempre, ganun pag may ubo ka, hinihingal ka po eh. So yun, inano ko po yung trinay ko po talaga siya. Talagang, sa loob lang ng 2 araw, parang nararamdaman ko lumuwag yung paghinga ko. So, yung pagiging ambassador ko po, or endorser ko po, yun po ay sarili kong testimony. Na hindi ko naman po, siguro whether I am the ambassador or not, yun pa rin ang gagawin ko eh. Mag-endorse pa rin ako ng product kasi sarili po. Ako po mismong naka-experience nung vitamin. So, first Kung take pa mo, yung how mga many benefits. capsules ang tinake mo? Ang first step ko po, kasi siyempre una matatakot ka eh, iniisip mo, bakit 10? Bakit 10? Di ba 10 capsule? Sige, try mo lang, magtiwala ka lang. So, ako po ang mismo naghihikayat sa inyo kung sakali po talagang may nararamdaman po kayo. Wag po kayo matakot na uminom kahit 10 pong capsules. So, yung start mo, 10 capsules, pero hindi ka sumakit ang kasi sikmura mo. it is Common not yung acidic kasi sa po vitamin C, ano? Yes. Yung po ang pinagkaiba ng sodium ascorbate sa ascorbic acid. Ascorbic acid po, hindi kayo pwedeng uminom nun nang hindi kayo kumakain. Kailangan may laman. Kasi Yan. anytime pwedeng umatake yung hyperacidity natin. Okay. Unlike sa sodium ascorbate, mas maganda po ito pag wala pa kayong kinain. Mas Kasi, okay. yes. Baliktad, Kasi, ano? ito po yung panlaban nyo. Bago kayo kumain, bago nyo ipasok lahat ng toxic sa katawan, may panlaban na kayo dahil sa Megas. Ang base mo, bale, sapin ng tiyan mo, ng bituka mo ay Mega C. Yes. At saka po, hindi naman po sa yung pong syempre po, yung mga nagme-maintenance po, mas mainam po ito kung mauna muna po yung Mega C bago po yung maintenance. Kasi lilinisin muna po niya yan. Then, tendency po niya, lahat po ng maintenance niyo, mas tatalab na po. Like sa puso po, sa liver, o kahit ano po pong klaseng iniinom yung Simula noon, healthy ka na. Hindi mo na naranasan yung Hindi na po. ubo, sipon, at kung ano-ano. Sabi ko nga po, minsan pag nasasamid ako, kahit masamid ako, bawal kasi endorser ako. Kaya ganun lang. Dire-diretso lang. Ganun lang po. Well, alam ko marami kang mga schedule ng iyong mga engagements. Ay, opo, Sir Billy. Pwede mong i-plug. Okay lang po ba? Para Okay marinig lang ng po. ating mga viewers. Opo, nasa ganun po ay magkita-kita po tayo dyan. This December 4 po, nasa Naga po ako. December 8, Cebu. And December 8 din po ng gabi naman, nasa Maribeles, Bataan po. December 10, Tacloban. December 11, Imus, Cavite. December 12, Alabang. December 13, Lipa, Batangas. December 4, Caloocan. December 16, sa Cubao naman po. December 17, Dumaguete. December 20, Tagbilaran, Bohol. December 23 po, nasa Tarlac City po ako. And
December 27, nasa Boracay po ako, and bali, susunod pa po yung mga ibang shows niya. Nakakahilo schedule mo, Opo. Gabriela. Ano? Eh, At, nakakayanan ko Pasko po. lang ang wala. Ano? At, Nakakayanan ko po yan dahil po yan sa Megacy. Maraming salamat po, Megacy, for making me healthy inside and out. Thank you salamat, so much. Gab. At, Thank you so much din po, sana Sir Lou. makasama ka namin sa mga darating pang-araw. Karangalan ko po yun. Yes. Ang ating pong mga nakasama ay si Gabriela, ang aking pong hinahangaan na singer or artist sa balat na ito ng lupa. Salamat po, Sir Willie. You guys may be asking, what makes me young and strong? It's Megacy, sodium ascorbate. Nothing beats Megacy. Take it from me, it's Megacy. Hindi naman sila pababayaan ng PCH. Lagi nakahanda yung tutulong sa kanila. By playing PCSO lottery games, you bring smile to their faces. You and PCSO, together we help every Filipino. Sa tumitinding problema sa seguridad, ang karaniwang target ngayon, lalo na panahon ng eleksyon, ay ang mga kumakandidato na mga mayor, congressman, gobernador at kahit na yung mga nasa mababang antas katulad po ng mga konsehal at vice mayor. Kaya nakita po namin ang pangangailangan na ipakita ang isang technology na pakikinabangan ng ating mga opisyal ng bayan at mga nagnanais na mga maging opisyal ng bayan para protektahan ang kanilang mga sarili laban sa mga kriminal. Panoorin po ninyo. Isinagawa ang demonstrasyon ng isang bulletproofing technology kamakailan sa Sky Range ng Soler Resorts and Casino kung saan ipinakita ang makabagong teknolohiya mula sa Ace Laminates ng Canada. Dinaluhan ito ng iba't ibang opisyales at personalidad na interesado sa nasabing bulletproofing technology. In law enforcement, sometimes we have to step it up. A regular handgun just does not do it. At habang umaasta lang na magpapaputok ng tunay na baril at bala mula sa iba-ibang kalibre, ay kabang-kaba kami ni Kabili dahil sa likod ng glass panels ay nakatayo ang isang tao. Kung sumablay ang bulletproofing technology ng Ace Laminates, tepok ang Canadian. Subalit kaya nitong salagin ang iba't ibang uri ng bala na hindi tatago sa salamin at ang nakasakay sa sasakyan ay ligtas. Kakaiba ito sa mga bulletproofing na inilalagay sa mga sasakyan na mabibigat at makakapal na halos tumimbang ng 20 kilo per square feet. Kaya parang pagong ang takbo na gamit na sasakyan naman ni na congressman at ni mayor. Ang Ace Laminates bulletproofing material ay parang plastic lamination lang na sobrang gaan, subalit kaya nitong salagin ang mga bala na talaga namang nakakamangha batay sa actual live firing demo na dalawa kami ni Kabili na nakasaksi. Wala ni isa mang bala ang tumagos sa target na glass panels. Hindi talaga nag-penetrate. Special hanggang dito lang. Very effective. Ang makabagong teknolohiya na ito ay makapagliligtas sa maraming mga kababayan natin, mga opisyal ng gobyerno, negosyante at profesional na target ng kani-kanilang mga kalaban. Mainam din na gamitin ng Ace Laminate sa mga glass panels ng opisina at bahay. Kumpara sa presyo, higit na kalahati lang ang presyo ng Ace Laminates kumpara sa makalumang sistema ng bulletproofing. Maaari po kayong tumawag sa 0928-962-9589 o sa 0920-951-1248 o kaya naman ay sa 0917-627-5522 para magpakabit o magtanong. Tanong hula!
Secretary Eduardo Año ng DILG. Tanong lang po, napapatupad po ba ang inyong kautusan sa mga local government official at mga mayors na bawal na po ang tricycle sa National Highway at mga illegal parking? Tanong lang po. This portion was brought to you by Okinawan's Beauty Secret. Beauty water na walang chemical at beauty cream na hiyang sa inyo. For inquiries, please call 0917-627-5522. Sana po ngayong araw na ito sa Tulay ay marami kayong napakinabangan. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay at asahan niyo po sa darating na linggo ay marami pa tayong pag-uusapan at itutulay mula sa hanay ng ating mga kababayan sa negosyo at sa pamahalaan. Salamat po sa inyong pagsubaybay. Our time is up. Ako po si Billy Andal, ang inyong Tulay. Your bridge to understanding, peace, and prosperity.